Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noy's Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Parang kontra ilaw Yung nangyari sa Cebu mga kababayan ko sa parte ng Visayas, grabe. Very devastating yung nangyari sa Cebu, sa Mandaue, at sa ibang lugar, Cagayan de Oro, Iloilo. Ang particular po na dali po is, I don't know kung pati Iloilo rin o kay CDO yung Cebu. Malakas ang hangin kasi 150 to 160 kilometers per hour yung bagyong Tino Malakas pa ulan, binaha po yung mga ibang lugar doon sa Cebu City, yung mga hindi binaha mga kababayan ko. Kaya tatapik natin yung sa mga darating na araw mga kababayan ko, maybe tomorrow. Tingnan natin kung ano mga issue ngayon. Ito mga kababayan ko, isang general, isang chief of staff natin, mga kababayan ko, na for me, mga kababayan ko, very irresponsible statement. Hindi niya sinalang-alang ang ating mga kababayan, ang mga civilian, hindi sinalang-alang ang mga tropa, mga kababayan ko. Contradicting ang pinagsasabi. Sasabihin capable, pero sasabihin niya, kulang pa rin. Ano ba talaga, general? Capable ba tayo o ano? Pangulo Marcos, ano ba itong chief of staff mo? Dapat ang labanan yung corruption, mga kababayan ko. Makipagkaibigan tayo sa mga karatid bayan natin. Hindi yung kailangan kaibigan lahat, walang kalaban. Napakayabang nito Itong general na to, sorry karapatan ko to. Pakinggan niya mga kababayan kung tama pinagsasabi nito. Very contradicting niya daliri ko, Ate Ruby. Considering the threats that we're facing, syempre i-compare natin yung capability natin with the capability of our other neighbors. No? Hindi specific na isang neighbor lang, but our other neighbors. Talaga? So, marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong kailangan ayusin. Sige. But as of now, personally, I can say we are already a world-class army. World-class army, general. Tapos sasabihin mo, marami pa tayong kailangan gawin. Ano ba talaga world-class? Maybe siguro, bibigyan kita ng benefit of the doubt. Guerrilla warfare. Maybe, pagdating sa land, I don't know, maybe siguro pwede tayo, pero pagdating sa air combat, ilan ba aeroplano natin? Ilan ba F-16 natin? Alam mo F-16? Luma na yan sa Amerika. Pinagbebenta nila yan. Ang sa kanila, mataas na ano ba yun? Raptor ba yun? Ang bilis nun. I-correct nyo, F-54 ba yun? Basta ang bilis nun. Yung F-16, may F-15, 1980s pa yun. Hindi tayo updated. Tapos sasabihin mo, capable. Magdaan-daan ka, mamaya, hirap na nga tayo sa ekonomiya natin. Tapos sige pa sasabihin mo. Armed Forces. So, kayang-kaya natin. We have the capability, kaya natin i-depensa ng ating bansa. Talaga? Pero ang sinasabi ko po, kulang pa. No? Kulang pa. Because if we consider the entire kayang-kaya pero kulang pa. Wala tayong budget to purchase ng mga very panaging ito mga babayan ko. Yung F-11 bomber po, $1 billion ang halaga na po nun. Yung F-16 nga, mahal na nga yun Outdated po ang mga gamit natin. General, ako isang civilian, para sa akin, outdated, hindi updated. Kung bibigyan tayo ng, kaso ang budget kasi minsan kinukurakot maybe siguro kung hindi kinukurakot, makakabili tayo ng isang pirasong, yung Raptor, yung F-54 ba yun? Ang bilis nun. Kaya lang, budget na po natin yun ng isang taon. Yung isang aeroplanong yung mga babae ko, yung Raptor. ay hindi
kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. Oh, tinan mo. Pinapaligiran tayo ng karagatan, General. Oh, lahat ba yan ay mababantayan? Ilan ba ang personnel ng Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy? Lahat-lahat is mga 200 plus ba? 200,000 plus? Bukod pa sa mga pulis. Mga, ano yan, iba naman yan eh. Pero kung sasabihin mo na capable pa tayo, tapos sasabihin mo kulang-kulang tayo, eh may problema ka, General. Hindi mo iniisip yung magiging yung balik niyan. Alam ko naman yung binabanggit mong bansa eh. Alam mo, ibang klase ito. Pangulong Marcos, akala ko isa rin tong sungay. Yung Pangulo natin, susungo sa nga rin. Hindi nag-iisip bago magsalita. Ito naman, itong general na to, hindi rin nag-iisip bago magsalita. Ay, nako. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa, ay Sige. nakita na nga natin na kulang pa ito. Kulang pa. Tingnan mo. But we are now in the process of modernizing our armed forces. We are expecting Paano nga ma-modernize? Kailangan natin siguro malaking budget. Maski 1 trilyon yan, kulang pa rin yan. Meron ba tayong aircraft carrier? May mga tangke ba tayo? May mga submarine ba tayo? Meron ba tayong at least mga 100 na fighter jet? Alam nyo kung ilan ang fighter jet natin? 10. Ewan ko lang kung tumaas na. 10 po ang ating fighter jet. Yung iba pa nga luma pa. Iilan lang ang F-16 mga kababayan ko. Pinurchase yun yung panahon ni Pangulong Duterte. Ang unahin nyo, labanan nyo yung mga kalaban ng bayan, yung mga nasa bundok. Parang kakampi na kayo eh. that pag nagkagulo, no? Siyempre tayo muna ang makikipaggera. And then, but we are expecting also reinforcements or help from our ally. And this is under the Mutual Defense Treaty. Ang utos na I-implement ba yan? Mutual treating yan. Yung bansang yon at saka yung bansang China ay magkaibigan sila. Hindi yan ayaw talaga ako, alam mo kung ako ang presidente, ako ay makiki-talk. Mag-uusap pa rin. Usap tayo, mag-uusap tayo. Sana, kung meron tayong mga sophisticated na kagamitan, ay maaari pa. Pero, hindi ko rin papayagan na kasi ang kawawa, ang mga civilian. Alam mo ba, General Bronner, kung sakali lang, hypothetical, kung matuloy yan, ang mga politiko, magsisilabasan yan, pupunta sa ibang bansa yan, may mga bahay sa abroad yan, mga tinamaan ng mga hindi nag-iisip to. Ang ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. Hello, General Bronner. Yung China po, hindi tayo aabot ng 20-30 days. Days lang. Baka pinamangkatagal niya 3 araw o 5 araw kung magkakatuluyan. Diyos ko naman. Hikahos na nga tayo sa gobyerno, sa administrasyon na ito na napaka-corrupt, tapos magbabanggit pa itong lintik na general na to na capable tayo, nakahanda na tayo. Ibang klase itong general na to. Dapat imbestigahan to patawag to sa Senado Itanong ng mga senador, anong pinagsasabi mo, General Bronner? Pambira. So yun yung pinaghahandaan po natin na kailangan ay kayang-kaya nating lumaban na tayo lang for about 20 to 30 days. Tayo lang. Considering the threats that we're... So tayo lang pwede lumaban. Ilan? Alam mo ba ang China kung ilan ang
active na mga sundalo. 1,000,000. More than 1,000,000. Tayo sa Philippines, sa military, 200,000 plus. Sa police, 200,000 plus din. May mga gamit ba tayo to defend our country? Kung magsalita ka, boka-boka lang naman kayo eh. Hindi nyo iniisip yung mga magiging repercussion yan eh. Yung magiging balik, economically, politically. Ayaw mag-isip eh. Itong si Bongbong, napaka-ano. Tapos sasabihin niya, gusto niya makipag-usap kay Xi Jinping, sa presidente ng China. Tapos ito, general mo, anong pinagsasabi? Panginoon ko. Kaya nang humusga sa admin na to. Ewan ko ba? Dapat di nanalo na lang yun. Kundi dahil sa mga boto ng Duterte, di mananalo lintik na yun. Daming galit talaga. Yung mga bumoto sa'yo, Marcos. At General Bronner, sana nagjo-joke ka lang. Hindi natin kaya. Pasensya na po. Hindi ako pro-China. Pro-Pilipino po ako. Kailangan iligtas natin mga kababayan natin. Huwag basta-basta padalos-dalos ng pagsasalita. 20 to 30 days. Nako, mahirap yan. Yung ibang bansa nga takot dyan eh. Although, yung China, hindi nakikipaggera pa yan. Pero, pag na-provoke yan, sige kayo. Inuulit ko, yung mga lintik na mga politiko natin, kung sakasakaling matuloy, hypothetically, mag-aalisan ng bansa yan. Pupunta sa ibang bansa, may mga bahay nga sila, mga mayayaman eh. Ilang mga babae ko, pasensya na po, medyo galit na naman si Tito Noy, ganun naman parati. Shoutout na lang dyan sa mga mga pretty na kaibigan ko, tsaka naggagwapuhan na supporter ko, mga ka-YouTube ko, mga babayan ko. Paki-like, share lang po, paki-subscribe ha. Ingat po kayo, at huwag kayong mag-comment din kayo sa pinagsasabi nito, general na to. Grabe. Salamat po, ingat. Bye.